Magandang araw, Bombo listeners! Kapag Pasko, talagang ramdam natin ang saya. May mga palamutiya, ilaw, regalo at samot-saring paghahanda. Pero kasama ng pagdiriwang, dumarami rin ang basura. Tumataas ang paggamit ng kuryente at lumulobo ang konsumo ng mga bagay na minsan ay napupunta lang sa tambakan pagkatapos ng holidays. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano natin may pagdiriwang ang isang Green Christmas. Isang Paskong masaya pero may malasakit sa kalikasan. Sa dami ng dekorasyong mabibili, napakadaling bumigay sa tukso ng bili ng bago taon-taon. Pero kung tutuusin, karamihan nito ay gawa sa plastik na hindi madaling ma-recycle. Kaya narito ang ilang praktikal na paraan. Una, gamitin muli ang mga dekorasyon na meron ka. Ang star lantern, garland at Christmas balls pwedeng ayusin, pinturahan o i-repair. Mas tipid, mas less waste. Pangalawa, gumawa ng sariling palamutya gamit ang recycled materials. Halimbawa, paper ornaments mula sa lumang magasina o lanterns mula sa recycled bottles. Mas creative, mas personal at mas eco-friendly. Pangatlo, kung bibili man ng bago, piliin ang locally made o craft-based decorations. Mas sustainable at natutulungan pa ang local artisans. Kapag nagpapasko, milyon-milyong piraso ng gift wrappers ang tinatapon sa Pilipinas. Karamihan dito ay may foil o plastic na hindi nare-recycle. Pero may mga alternatibo mga kabombo, katulad ng brown paper na pwedeng balik recycle, old newspapers or magazine pages, stylish at unique, cloth wrapping gaya ng scarf o panyo, which is reusable at bahagi na rin ng regalo, paper bags o boxes na pwedeng gamitin ulit ng tatanggap. Mas maganda kung babawasan ang paggamit ng scotch tape at pipili ng tali o ribbon na reusable. Isang simpleng tanong lang bago tayo mag-wrap, pwede ko ba itong magamit ulit? Kung oo ang sagot, Green Christmas win ka na. Isa pa sa pinakamalaking gastos tuwing Pasko ay kuryente. Mas malamig man ang panahon pero mas umiinit ang meter dahil sa Christmas lights. Narito ang mga reminders mga kabombo. Gumamit ng LED lights or LED lights. Mas matipid, mas maliwanag at mas safe. Maglagay ng timer para hindi magdamag nakabukas ang mga ilaw. Iwasang magsabit ng sobrang dami ng lights na hindi naman kailangan. Hindi kailangang magbukhang theme park ang bahay para maramdaman ang Pasko. Minsan, isang simpleng parol ay sapat na. Pagdating sa regalo, mas maganda kung magbigay tayo ng bagay na hindi lang maganda, kundi kapaki-pakinabang at eco-friendly. Ilan sa mga pwedeng iregalo ay mga reusable bottles at tumblers, eco bags, bamboo utensils o zero waste kits, locally made products mula sa small businesses, potted plants na pwedeng alagaan. Pwede ring experiences ang iregalo tulad ng food voucher, workshop pass, o simpleng sulat na may personal na mensahe. Minsan, mas tumatagos ang alaala kaysa material na bagay. Sa gitna ng kasiyahan ngayong Pasko or ngayong parating na Pasko, magandang balikan na ang tunay na diwa ng pagdiriwang ay hindi nasusukat sa dami ng dekorasyon o presyo ng regalo, kundi sa kung paano tayo nagbabahagi at nagmamalasakit, hindi lang sa kapwa, kundi pati sa kalikasan. Sa maliit na hakbang tulad ng pagre-reuse, pagre-recycle at mas maingat na pagbili, makakatulong tayo sa pagprotekta sa ating kapaligiran. Dahil ang tunay na Green Christmas ay yung Pasko na hindi lang masaya, kundi responsible at may malasakit. Tandaan mga kabombo, ilang araw na lang ang natitira bago ang pagsapit ng Pasko. Kaya tandaan ang ating mga nabanggit. Ako si Bombo Novi para sa ating environment segment. Maligayang Pasko at nawaya maging makakalikasan ang inyong pagdiriwang. Muli, ito ang Bombo Radio Philippines #1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo.
boom!